Matapos ang matinding patikim pa lang sa laban ng Chrollo versus Hisoka na kung saan ay ipinamalas ni Chrollo ang kanyang mga abilities, ngayon na i-review na natin ang Chapter 352 o ang Episode 13 ng ating Dark Continent series ay sa wakas malalaman na natin at maiintindihan ang tatupang ability na ipapakita ngayon ni Chrollo at ang pagpapatuloy sa matinding labanan. This is Mr. Miken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Troublesome. At bago mo natin simulan ng eksena ay brief summary muna sa abilities ni Chrollo na ipinakita nito sa nakaraang episode. So far mga kaibigan ay ang ginamit niyang abilities sa nakaraang chapter ay ang Black Voice ni Shalnark at ang Sun and Moon Paired Destruction. Isang ability na tinatatakan nito ang target ng isang marka gamit ang kanyang kanan o kaliwang kamay na kung saan ay kung magdidikit ang dalawang magkaibang marka ay makakabuo ito ng isang pagsabog. Bukod pa riyan ay nalaman din natin na mayroon palang bookmark ang kanyang libro na tinawag niyang Double Face Bookmark Theme. Itong bookmark ay binuo mismo ni Chrollo mga kaibigan, hindi ito isang knockout na ability. Ang bookmark naman ay nag-aalaw sa kanya magamit ang isang ability na nasa libro kahit nakasarado at hindi na nito hawak-hawak ang libro. Ang kailangan nilang gawin ay ang ilagay ang bookmark sa isang pahina para magamit ang ability kahit nakasarado ang libro mga kaibigan. Bukod pa riyan ay pwede pa rin gumamit si Chrollo ng isa pang ability kasi habang may nakabookmark dyan na page ay pwede pa siyang magbukas ng isa pang page para magamit ang ability nito. However, para sa second ability na yan ay kailangan na niyang panatiliing nakabukas at daladala ang libro gamit ang kanyang kanang kamay para patuloy na magamit ang second ability. Ang bookmark ay nagbibigay din kay Chrollo mga kaibigan ng kakayahang makalaban gamit na ang kanyang dalawang kamay at magamit din ang ability na nangangailangan ng dalawang kamay para magamit ito. So yan pa lang so far mga kaibigan ang kanyang i-demonstrate na abilities. Kaya sa pagpapatuloy, makikita natin rito na kasalukuyang nag-oobserba at nakikinig ngayon si Hisoka habang tinanggal naman ni Chrollo ang kanyang bookmark dito sa libro. Naayon pa sa kanya na ang lahat daw ng abilities ay may kanya-kanya raw talagang strengths and weaknesses na depende na lang daw sa isang user ng technique kung papaano nila susolusyonan o bibigyan ng paraan ang kahinaan ng kanilang abilities. For example, pwede mo raw papanatiliing sekreto ang iyong ability or maging maingat na lang sa pipiliin mong makakalaban o di kay lumaban na lang na may kasama o bilang isang team. Pero dagdag pa niya na pagdating naman daw sa kanya ay nagagawa daw niyang mapa-increase ang bilang ng abilities na pwede niyang gamitin na kung saan ay maghihintay na lang daw siya hanggang sa makuha niya raw ang mga kinakailangang kondisyon para sa isang sure victory talaga. In which ay sagot naman Hisoka na wikang napaka-standard naman daw ng paraan ni Chrollo manalo. Kasi siya raw ay ang pinakagusto raw niya ay ang moment na mapapaluhod o mapabagsak na niya ang kanyang kalaban habang iluluckdown ito at pagmasdan ng mukha nitong hindi makapaniwala sa mga nangyari. Na nang masabi ni Hisoka ay sumagot naman si Chrollo na sabing mabalik tayo sa mga abilities. In which ay may binuksan siyang isang pahina mga kaibigan at ini-activate ang ability na nasa pahina na yan na wikang Order Stamp Proof of Humanity. Dahilan na nakapagpalabas siya dito mga kaibigan ng isang stamp. Sabay sabing kung ang Black Voice daw ni Shalnark ay nakakamanipulate ng tao, itong Order Stamp naman daw ay nakakamanipulate naman ng puppet. Paliwanag pa niya na gamit ang cellphone itong Black Voice ability ay nagagawa raw niyang mapawala ang kakayahan ng isang tao na nakabitan ng antena na makontrol ang sarili nito. Sinabi rin niya dito na hanggang 2 tao lang daw na magkasabay ang nakokontrol nitong cellphone mga kaibigan. Pero pagdating daw dito sa Order Stamp ay kaya rin itong mag-manipulate ng napakaraming puppets. Pero di tulad ng cellphone ay ang puppets na nakokontrol ng Order Stamp ay di raw nabibigyan ng mga complex o mahihirap na command o utos. Nang masabihan ni Chrollo ay napasabi naman si Hisoka sa kanyang isipan ng wikang so ang objective daw pala ni Chrollo kanina ay ang tapusin siya gamit ang isang antena at makontrol gamit ang cellphone. Pero according naman daw sa explanation ngayon ni Chrollo ay masabi niyang hindi raw kaya ni Chrollo kontrolin ng magkasabay ang tao at saka ang puppet. Unless na lang daw kung may iba pa raw plano itong si Chrollo ngayon. In which ay matapos niya na may kita naman na nawala na sa kamay ni Chrollo ang Order Stamp sapagkat i-deactivate niya muna ito. Sabay nagbukas siya ng bagong page dito sa kanyang libro na matapos itong nakahanap ng bagong page ay binookmark niya naman ito kaagad sabay ibinulsa ang libro at nilapitan ng bangkay nitong referee at hinawakan ng katawan nito gamit ang kanyang kaliwang kamay na sabing nakita mo na ito noon. Bagay na napakuha naman sa atensyon ni Hisoka sa kung ano ang itinutukoy nitong nakita
na raw niya noon. Nang maya-maya pa'y dito na nag-activate si Chrollo mga kaibigan ng bagong ability. Na ang ability na yan ay ang gallery fake pala ni Cortopi. Dahil na nagawa ni Chrollo ng kopya ang bangkay ng referee. So ang binookmark na page kanina ni Chrollo ay ang gallery fake pala mga kaibigan. Ang gallery fake ay kung naaalala nyo ay isang ability na kayang mag-replicate ng isang bagay na nahahawakan nito gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ang nire-replicate o nakokopya nito accurately mga kaibigan ay ang mga bagay o object lamang. In other words, mga non-living things. Hindi siya nakaka-replicate mga kaibigan ng mga living things. Pero not exactly. Kasi kung ire-replicate niya ang mga living things mga kaibigan gaya na lang ng buhay na tao, ay nakakapag-produce naman siya ng copy talaga nitong taong to. Pero ang kopyang yan ay wala ng buhay. Gaya na lang sa nakita natin sa York New City arc na nung kinopya ni Cortopi si Chrollo ay makikita natin na ang copied version ni Chrollo ay isang copy na walang buhay. In other words, bangkay talaga ito kung titignan mga kaibigan. At yun nga ang ginamit ng Phantom Troop noon para ipeke ang pagkamatay ni Chrollo. At nagiging ganyan din ang copied version ni Cortopi mula sa buhay na nilalang kasi ang nakokopya nilang naman talaga ay ang mga inanimate objects. Kung ang isang living thing ang kanyang kokopyahin ay ang copy nito ay nag-a-appear talagang bangkay o walang buhay, which is may tuturing na inanimate object din o isang bagay na walang buhay. So matapos niyan ay mabalik tayo dito kina Chrollo. Makikita na matapos niyang magawan ng copy ang bangkay ay nagbukas na naman si Chrollo ng bagong page habang nakabookmark pa rin ng gallery fake. Sabay sabing napaka-strange daw talagang nilalang itong mga tao. Kasabay niyan ay makikita na binuksan niya ang page ng order stamp na ability. Kay makikita ang stamp na hawak-hawak na nito. Paliwanag pa rito ni Chrollo na para sa kanya ang bangkay at ang puppet ay parehas lang daw mga inanimate objects o mga bagay na walang buhay. Kasi ang bangkay ay obviously wala raw buhay. Pero para sa previous owner o original owner nitong order stamp ability ay hindi raw nito itinuturing na isang bagay na walang buhay ang isang bangkay. Kasi ang bangkay ay hindi naman talaga isang bagay in the first place, kundi isa itong living being na namatay. Unlike sa puppet na itinuturing daw talaga ng previous owner na isang bagay talaga na walang buhay. Which is tama nga naman. Kaya paliwanag pa ni Chrollo na dahil sa paniniwalang yan ng previous owner, unlike daw sa mga puppet na nakokontrol nitong order stamp, ang bangkay ay hindi raw nito nakokontrol. Kasi yun na nga, hindi naman ikinukonsidera ng previous owner na ang bangkay ay isang bagay na walang buhay o inanimate object. However, ang kopya daw ng bangkay ay kaya rong makontrol ng order stamp. Sapagkat ang copy mga kaibigan nitong bangkay ay considered na inanimate object mga kaibigan. Base sa naipaliwanag natin kanina. Kung kaya't dito na tinataka ni Chrollo ng stamp ang noo na nakopyang bangkay at maya-maya pa'y pinatayo na niya ito. Sabay sabing para raw sa previous owner ng order stamp, ang puppet ay hindi raw matatawag na puppet kung ang ulo nito ay wala na sa katawan nito. Ibig sabihin na kung ang puppet ay wala ng ulo, then hindi na raw ito ikinukonsiderang puppet. Matapos niyan ay dito na binigyan ni Chrollo ng command ang copy nitong referee na nagsisilbi na ngayong puppet na wikang wasakin mo si Hisoka. In which ay dito na kumilos ang puppet na habang papasugod ito kay Hisoka ay paliwanag pa ni Chrollo na ang pagsunod daw ng puppet sa isang utos ay nagdedepende rin daw sa isang puppet sapagkat ang mga puppet daw kasi na ginawa mula sa pagkopya ng tao ay may personality din daw na nagre-reflect sa original nito. So kung ang taong kinopya ay may personalidad na hindi talaga papatay ng tao, ay posible na kung bibigyan ito ng utos ni Chrollo na patayin si Hisoka ay maaring gagawa lang daw ito ng ibang methods o paraan para sundin ang utos o di kay once na inatake na niya si Hisoka ay posibleng hihinto na ito at i-assume nito na nasundan niya ang inutos sa kanya kahit hindi pa nito tuluyang napatay ang target. At in some cases nga raw mga kaibigan ay worst case scenario, posible raw talagang hindi susunod ang puppet o i-ignore ang kanyang mga utos kung sasabihin niya itong patayin mo ang target. Kaya instead na ang ibibigay niyang utos ay patayin ang target, ay pinalitan niya raw ang salitang patayin ng salitang wasakin. Nawasakin mo ang target. Sapagkat kung uutusan niya raw ang puppet na wasakin ang target nito, ay automatic daw na ang ifo-focus na gagawin ng puppet ay ang putulin ang ulo ng target. So nakahanap rito ng paraan mga kaibigan si Chrollo na patayin ang target without ordering the puppet mga kaibigan na patayin ito. So ang iniban niya lang mga kaibigan ay ang salitang patayin na pinalitan niya ng wasakin. Na regardless mga kaibigan sa kung anong personalidad na meron ng isang puppet na nakuha nito mula sa original na taong kinopyahan nito, ay magpo-focus talaga ito sa pagputol sa ulo ng target. Kung kaya't paliwanag pa ni Chrollo
Chrollo na ngayon naging kanya na raw ang ability na ito ay nagagawa raw niyang madiskubre ang kadiliman na makikita sa kailaliman ng soul ng previous owner nitong Order Stamp na ability. Bagay na siyang nagbibigay daw ng tunay na thrill sa paggamit ng kanyang skill hunter. Kasabay niyan ay may kita ngayon na iniiwasan na ni Hisoka ang atake ng puppet, in which ay nang umatake na naman ito ay dito na hinawakan ni Hisoka ang ulo nito at mabilis itong inikot at pinutol mga kaibigan. Dahilan na may kita ngayon na nawala na ang tatak ng stamp sa noo ng puppet. Kaya na may sinabihan ni Chrollo si Hisoka na tama raw ang ginawa nito dahil kung putol na raw ang ulo ng puppet ay hihinto na rin daw sa paggalaw ang puppet na yan at mawawala na rin ang stamp nito sa noo. Since na yun na nga mga kaibigan ay ang criteria ng previous owner ng Order Stamp sa isang puppet ay dapat na ang puppet ay may ulo, na kung wala itong ulo then hindi ito considered na puppet. So matapos niyan ay despite sa nagawang yan ni Hisoka na napatigil na niya o napawala na niya ang epekto ng Order Stamp sa puppet ay still ang puppet ay hindi pa rin nawawala, sapagkat ayon pa kay Chrollo na dahil sa hindi pa raw niya i-deactivate ang gallery fake, ang puppet o itong copy ay mananatili pa rin daw mag-i-exist. Pero kung itong copy naman daw ay tuluyan ng mawala, then dyan lang daw pwedeng i-assume ni Hisoka na i-deactivate na raw niya ang gallery fake. Matapos masabi yan ni Chrollo ay dito naman nagsalita si Hisoka na nasa na raw ang huli at ikatlo sa mga abilities na ipapaliwanag ngayon ni Chrollo, in which ay dito na nga tinanggal ni Chrollo ang bookmark sa libro at isinarado ito dahilan na nawala na rin ang copy since na i-deactivate na ni Chrollo ang gallery fake. Matapos niyan ay dito na rin nagbuklat muli si Chrollo ng bagong pahina at ipinakita ang bago at ang kanyang huling ability na gagamitin kay Hisoka, in which ay yan na nga mga kaibigan, inactivate na niyang ability at makikita rito ang dalawang arrow marks sa kanyang mga palad, na sa kanyang kanang palad ay makikita ang arrow na nagpo-point sa itaas, habang sa kaliwang palad naman ay ang arrow na nagpo-point sa baba. Paliwanag pa ni Chrollo na kung hindi niya raw lalagyan ng bookmark ang page nitong ability nito mga kaibigan, ay ang kanya nagagamit lamang na kakayahan nitong ability ay ang kanyang left hand lamang, sapagkat kailangan niyang i-maintain na hawakan at buksan ang page ng ability na ito gamit ang kanyang right hand mga kaibigan para magamit ito. However, kung gusto niya naman daw gamitin ang kakayahan ng kanyang right hand gamit ang ability na ito, ay dito na raw niya nilalagyan ng bookmark ang page nitong kanyang ipinakitang ability. At ang ability na yan mga kaibigan ay tinawag naman niyang Convert Hands Transfer Student. Kasunod niyan ay dito na niya ipinaliwanag ang kakayahan nito. Una ay kung hahawakan niya raw ang target gamit ang kanyang right hand, which is ang may arrow na nagpo-point sa itaas, ay ang appearance daw ng target na kanyang hinawakan ay magta-transform sa kanyang appearance o magta-transform into Chrollo mga kaibigan. Pero kung hahawakan naman daw ni Chrollo ang kanyang target gamit ang kanyang left hand, which is ang may marka ng arrow na nagpo-point pababa, ay ang appearance naman daw ni Chrollo ang magta-transform into his target o into the appearance mga kaibigan ng kanyang hinawakan. Pero kung hahawakan naman daw niya ang target gamit ang kanyang dalawang kamay, then magpapalit daw sila ng appearance. Pero appearance lang daw mga kaibigan ang magpapalit, hindi raw kasama dito ang buong pagkatao talaga o personality. Dahil pa ni Chrollo, madali lang daw siyang ma-identify ni Hisoka kasi siya lang naman daw ang nag-iisang may mga marka nito sa mga palad niya. Matapos itong may paliwanag ni Chrollo ay dito naman napaisip si Hisoka na sabing, posible bang makagawa si Chrollo ng kopya ng sarili nito na may mga marka ng Convert Hands gamit ang ability na Gallery Fake? Nasa analyzation ngayon ni Hisoka ay napasabi siyang hindi raw posible. Kasi kung yan daw ang balak ni Chrollo, ay ang kailangan pa raw nitong gawin ay ang ilagay ang bookmark sa Gallery Fake ability para magamit nito ang kanyang left and right hand upang makapag-produce ng copy ng kanyang sarili. Kung gusto naman daw ni Chrollo gumawa ng kopya ng sarili nito na may arrow ng Convert Hands, ay once na naka-bookmark naman ang Gallery Fake, ay kailangan niya pang buklatin ang page ng Convert Hands para mapa-appear ang mga arrows sa kanyang mga palad. However, dapat niya namang i-maintain na nakabukas at hawak-hawak ang libro para di mawala ang marka ng Convert Hands. Bagay na hindi maghihintulot kay Chrollo na magamit ang right hand nito upang i-perform sana ang Gallery Fake, kasi need ng Gallery Fake ang left and right hand ng user. Kasi kung bibitawan din naman ni Chrollo ang libro para i-activate ang Gallery Fake, then madi-deactivate naman ang Convert Hands, which means hindi talaga pwedeng gumawa si Chrollo ng copy ng kanyang sarili na may arrow ng Convert Hands. At ang purpose na iniisip yan ni Hisoka mga kaibigan ay inaakala niyang gagawa si Chrollo ng isa pang decoy na may marka ng mga arrows sa palad nito para mas maguluhan pa
pa talaga siya mga kaibigan kung sino ang totoong Chrollo. Kasi sabi nga ni Chrollo kanina na madali lang daw siyang i-identify sapagkat siya lang daw ang may marka nitong mga arrows sa palad. Matapos niya na ipaliwanag pa ni Chrollo na ang gallery fake at convert hands ay may pagka-similar daw. Parehas daw itong nakakagawa ng copies ng isang tao pero may iba-iba nga lang daw itong mga roles. Na ang convert hands ay pwedeng kumopya sa appearance ng tao habang ang gallery fake naman ay literal na nakokopya nito ang tao. However, para makontrol naman ng mga copies niyan ay kakailanganin pa raw dito ang klase ng isang manipulating ability in which ay doon na nga pumapasok mga kaibigan ang black voice at order stamp ng mga manipulating ability. Nawika pa ni Chrollo na lahat daw ng ipinakita niya ngayon o kanina ay ang kanya daw gagamitin para lamang matalo itong si Hisoka. Nasagot naman ni Hisoka na so yun na ba raw ang lahat para sa lecture? So simulan na raw nila ngayon ang laban in which ay sagot naman ni Chrollo na bago muna yan ay may isa pa raw siyang bagay na ipapaalam sa kanya. Ito raw ay ang pinaka-importanteng impormasyon na dapat daw nitong malaman. Kung kaya't nakinig na lang muna si Hisoka dito sa ipapaliwanag ni Chrollo. Kaya dito na nagkwento si Chrollo na sabing normally ang mga abilities daw na nasa kanyang libro ay nawawala daw kung ang original user ng ability na ninakaw niya ay patay na. Subalit ang isa raw sa mga abilities na ipinaliwanag niya kanina ay nanatili pa rin daw sa kanyang libro kahit patay na ang original o may-ari ng ability na ito. Habang nagsasalita dyan si Chrollo ay tinanggal niya naman dito ang bookmark sa isang pahina. Dito naman kay Hisoka ay nang narinig niya ang sinabi ni Chrollo ay dito naman biglang nag-iba ang reaksyon ng mukha ngayon ni Hisoka mga kaibigan na napalitan ng kanyang ngiti ng seryosong mukha. Nasa isipan niya ngayon ay wika pa niya nang itinutukoy ngayon ni Chrollo ay isa raw nen na mas lumalakas matapos ang pagkamatay. Ang phenomena na ito mga kaibigan ay tinatawag na post-mortem nen in which ay nang nakita ni Chrollo na nag-iba ang reaksyon ni Hisoka sa impormasyon na sinabi niya ay dito naman niya sinabihan si Hisoka na wikang parang naiintindihan mo na rin pala. Kasi pati ako nga ay nasurpresa rin doon nung nangyari ito. Ang original owner daw kasi ng ability na tinutukoy niya ay ang elder daw ng Meteor City. Na nung may isang tao raw mula sa outside world o sa labas ng Meteor City na umatake sa isa sa mga residente ng Meteor City ay ang ginawa daw ng elder upang maghigante ay ginawa raw nitong bomba ang isa raw sa kanyang kasamahan sa Meteor City at ipinadala sa gumawa ng pag-atake na yon upang magbigay ng mensahe sa kanila. Dala pa ni Chrollo na di raw gaya sa owner ng order stamp na ability, itong elder daw ng Meteor City ay tinuturing daw talaga ang tao na walang pinagkaiba sa mga puppets. Isang pananaw na sang-ayon naman daw si Chrollo. Makikita naman na nakikinig lamang dito si Hisoka mga kaibigan. Kaya wika pa ni Chrollo na sabing naiintindihan mo na ba ang ibig kong sabihin dito? Sagot naman ni Hisoka na oo, ang Sun and Moon ang tinutukoy mo dito. Na once na namarkahan na raw ang target nitong Sun and Moon na ability ay ang mga marka raw nito ay hindi na raw nawawala. Wika nitong si Hisoka. Sabay makikita mga kaibigan ang eksena sa flashback kanina tungkol sa elder ng Meteor City na nagpadala ng tao dun sa umatake sa isa sa kanilang mga residente in which ay makikita mga kaibigan na sumabog ang taong ipinadala ng elder. Ibig sabihin na minarkahan ng elder ang ipinadala ng tao na posibleng binigyan niya ng command na pagdikitin ang dalawang magkaibang marka para sumabog ito sa harapan ng taong matake noon sa isa sa kanilang mga residente. At by the way mga kaibigan, patungkol dito sa Sun and Moon ability ay kapag ka namarkahan ang target ng kamay na may sun mark ay ang marka na naiiwan nito mga kaibigan ay ang plus sign. While kung ang kamay naman na may moon mark ang hahawak sa target ay ang marka naman na naiiwan nito ay isa namang minus sign. So matapos niyan ay dito na nagsalita si Chrollo na tama raw ang sinabi ni Hisoka na ang marka na naiiwan ng Sun and Moon ability sa target nito ay di na raw talaga nawawala. Na ayon pa nga dito kay Chrollo na kahit isarado pa raw niya ang kanyang libro at i-deactivate ang Sun and Moon technique ay still once na markahan raw ang target nito ay mananatili pa rin daw ang marka hanggat sa hindi pa raw sumasabog ang minarkahan nito. So grabe mga kaibigan, napakatindi ng epekto ng postmortem din dito sa Sun and Moon ability. Kung kaya't matapos masabi ni Chrollo ay napasabi tuloy si Hisoka sa kanyang isipan na wikang parang nagiging problematic na raw pala ang sitwasyon ngayon para sa kanya. Matapos niyan ay tinapos ni Chrollo ang kanyang salita na wikang at dyan na raw nagtapos ang kanyang pagpapaliwanag sa mga abilities. Nawika pa niya na hindi naman daw sa hinahamon o pinapaasar niya dito itong si Hisoka. Pero sabi pa niya dito na ako talaga ang mananalo at 100% akong sigurado dyan. Kaya tinanong na ni Chrollo si Hisoka kung balak pa ba raw nitong magpatuloy in which ay sagot naman ni Hisoka na wikang syempre. Bagay na nagpasabi na lang sa isipan ni Chrollo na wikang napaka-interesting daw talaga ng mga tao. Kasunod niyan ay eto na. Naghanda na itong dalawa habang may kitang nakangiti ngayon si Chrollo at nananatili pa ring nakabukas ang kanyang libro
libro simula nung tinanggal niya ang bookmark nito kanina. Maya-maya pa may isang pahina na nilagyan ngayon ni Chrollo ng bookmark na agad namang pumukaw sa atensyon ni Hisoka. Sabay may kita namang lumayo ngayon si Chrollo sa kanya habang si Hisoka naman ay pilit na lumalapit. Kasabay niyan ay nagbukas uli si Chrollo ng bagong pahina at ini-activate ang Black Voice. Kaya dito naman nag-activate si Hisoka ng Bungee Gum Elastic Glove. Subalit may kita na sa pag-atras ni Chrollo ay umabot na siya at kumalo na dito sa mga audience, in which ay dito naman napasigaw ang announcer na wikang nagpatuloy ang laban. Pero hinahabol ngayon ni Hisoka si Chrollo sa mga stands. Ano bang nangyayari ngayon? Kasabay niyan ay mabalik dito kay Hisoka na sa isipan niya na kung masyado raw siyang lalapit kay Chrollo ay mas mataas daw ang chance na matusok siya ng antena. Pero kung medyo lalayo naman daw siya kay Chrollo, parang sumusunod lang din daw siya sa kagustuhan ngayon ni Chrollo. Pero kung lalapit daw talaga siya, ay nang medyo nakalapit na nga itong si Hisoka, ay dito naman biglang may humarang na malaking tao sa harapan nito. Bagay na nagpasabi naman kay Hisoka na tama raw siya. Balak daw talaga ngayon ni Chrollo na harangan ang kanyang view para mawala ang kanyang focus sa kanya. Matapos niyan ay napansin naman ni Hisoka sa ilalim nitong tao na kumilos na si Chrollo pakaliwa. Kung kaya't mabilis niya ditong in-slash ang dalawang braso nitong lalaki, na di lang yan ay sinundan pa ito ni Hisoka ng isa pang slash sa leeg nito. Sabay mabilis na kumilos pakaliwa. Subalit nang nakapunta na siya sa may bandang kaliwa ay bumungad na naman ang isa pang tao dito sa kanyang harapan na papaatake na ngayon sa kanya. Kaya dito ay na-realize ni Hisoka na ginamit daw ngayon ni Chrollo ang dalawa nitong antena para makontrol itong dalawang tao. Matapos niyan ay mabilis na sinalubong ni Hisoka ang lalaki at inatake gamit ang taraha, dahilan na napatay ni Hisoka itong dalawa. Sabay nagpatuloy na siyang kumilos pakaliwa. Subalit nang wala ng tao na humarang sa kanya ay may kita namang nawala na si Chrollo sa eksena at nagkakagulo ng mga tao na nasa stands mga kaibigan. Kaya dito ay napasabi naman si Hisoka sa kanyang isipan na wikang nawala na siya. Habang ina-analyze ngayon ni Hisoka ang mga posibleng ginagawa o gagawin ni Chrollo mga kaibigan, na according sa kanya ay maaring una ay i-activate daw ni Chrollo ang Black Voice, which is yun nga ang ginawa nito kanina para atakihin si Hisoka gamit itong dalawang tao. Pangalawa ay ang i-bookmark daw ang Black Voice na ability at magbukas ng ibang pahina at i-activate naman ang Convert Hands. At habang nakabukas at hawak-hawak daw ng kanyang kanang kamay ang libro para i-maintain ang activation ng Convert Hands, ay posibleng ang ginamit daw ni Chrollo ay ang left hand daw nito para mag-transform naman sa appearance ng taong hinawakan nito. Kasi yan nga ang kakayahan ng left hand nitong Convert Hands mga kaibigan, in which ay after daw ni Chrollo makapag-transform sa appearance ng civilian na kanyang hinawakan gamit ang left hand, ay posibleng tinanggal na raw ni Chrollo ang bookmark na inilagay nito sa Black Voice na page at inilipat ito sa page ng Convert Hands na ability at isinarado na ang libro mga kaibigan para magamit ang Convert Hands kahit nakasarado ito at magtago na lang at maghintay sa susunod nitong gagawin. Bagay na nagpasabi ngayon kay Hisoka na mukhang nagiging problematic na raw talaga ang sitwasyon ngayon. So grabe, napakatindi ng mga abilities na ipinakita ni Chrollo mga kaibigan, na indeed napaka-problematic nga kasi matinding pag-a-analyze ang dapat na gagawin dito ni Hisoka mga kaibigan para magawa niyang mapredict ang susunod na gagawin ni Chrollo. At ang nakadagdag problema pa rito ay ang paghalo pa ni Chrollo sa mga audience. So grabe, patindi ng patindi ang laban mga kaibigan at nagiging mas complicated pa ito para kay Hisoka. So paano pa kaya siya babawi rito? Well, yan at marami pang ibang nakaka-excite na eksena ang ating masasaksihan sa susunod na pong chapter. Kasi dito muna natin tatapusin ng video sa last paalan na ito. Kaya naman kung nagustuhan niyo yung video, can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this mga kaibigan. Maraming salamat. See you guys again on my next video.